Ang ating pong tema sa umagang ito ay what was Paul referring to as being blessed? At ang title po ng topic po natin today, this morning, is true blessedness. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap, or sa English, it is more blessed to give than to receive. Madalas po natin yan narinig. Actually, madalas ko rin po yung nagagamit. Pero ngayon sa umaga pong ito, titingnan po natin yung kabuuan ng konteksto ng bahaging ito ng salita ng Panginoon in another perspective. Amen? Kung paano ito inireveal o ipinakita ng Panginoon kay Pablo at sa atin din. Ito nga po ay madalas na ginagamit sa giving exhortation. At tama naman po, it's an appropriate verse na magamit sa giving exhortation. It is really more blessed to give than to receive. Amen po ba? Financially, materially, and in every aspect. But this time, we will see this common saying of our Lord Jesus Christ from another perspective. Tingnan po natin siya sa ibang anggulo naman. Amen? Na mas malalim. Sabi nga po, these words of Jesus was not recorded in the Gospels. Pero yan po ay tunay na sinabi ng Panginoon at naipasa. Kaya nga po nakaabot kay Pablo. Kaya nung kinote niya, ang sabi niya, according to, nasabi niyan, ayon sa salita ng Panginoong Hesus. Ito po hindi niyo mababasa sa first 4 books, pero yun po ay naipasa nung maabot kay Pablo na binanggit ng ating Panginoon. Sabi nga po sa John 21:25, hindi po lahat ng nasabi o nagawa ng Panginoong Hesus ay naisulat sa Bible. So when Paul quoted this verse of Jesus, what was he referring to? Ano yung pinatutungkulan ni Pablo? What was it to give that makes it more blessed? And why is it more blessed to do these things than receiving them? Amen? Sabi po dyan ni Pablo, next ko yan, in everything I did, I showed you that this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said. Yan nga po, it is more blessed to give than to receive. Sabi po dyan ni Pablo, and take note po natin yung sinabi dito, Paul said, in everything I did, kasama po yung pagpuno ng pangangailangan o pag-bless financially at materially sa kanyang kasamahan. In everything I did, I showed you that this kind of hard work, binanggit po niya in hard work, we must help, sabi po dyan, the weak. Yung salita, but nung pinag-aaralan ko po uli ito, kasi matagal ko na po itong maraming beses na po natin itong napag-aaralan, pero itong week na to, nung binabasa ko po ulit, nire-review ko po ulit ang mensahe nito ng Panginoon. Inano niya ako dyan sa word na weak. Lord, bakit weak? Di ba ang pinag-uusapan niya sa verse 34, yung pangangailangan. So pag sinabi natin pangangailangan, it's more on financial, material, which is yun din po ang pangangailangan natin ngayon. Pero ang ginamit po niya na word is to help the weak. Lord, but hindi the poor. So dito po makita po natin, doon sa konteksto ng pagkasabi ni Pablo at pagkagamit niya, hindi lamang po yung nangangailangan ng pinansyal at material ang tinutukoy niya rito na dapat nating tulungan, kundi maging yung mga mahihina sa kanilang kaluluwa. Amen. Yung maging sa spiritual na aspeto rin ng kanilang buhay, hindi lamang nakatuon sa material at physical. So, when Paul quoted these words, what was he referring to? Alin po ba ang binibigyan ng patungkol ni Pablo? At yun po yung titingnan natin. Ano yung mga bagay na ginawa niya, na sinabi niyan, in everything I did. Ano po yung mga ginawa niya na hard work? Amen? To help the weak, not only the poor or those who are in need, but to help the weak, maging ang mga weak in spiritual, para makonsider sila na mas mapalad. Amen? Kaya nga po, ang topic natin is true blessedness. 3 bagay lang po mga kapatid. Una, sabi po, yung unang bagay, yung unang point po natin, sabi po sa 17 to, basahin po uli natin, kuya, 17 to
19. Sabi po diyan, mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesia nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang aking buong panahon. Ipinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Number 19, verse 19, buong kapakumbabaan at lumuluhang. Iyakin pala si Pablo, no? Lumuluhang naglilingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtangka ng mga Hudyo. Una pong bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon through Paul, na isang bagay na para masabi natin mas mapalad. Una, kuya, it is more blessed to serve the Lord with humility. It is more blessed to serve the Lord with humility. Yan po yung unang bagay na sinabi ni Pablo, binanggit po niya sa ating verse na sinabi. Sabi niya, buong kapakumbabaan at lumuluha pa. Amen? Andun pa yung pagluha ni Pablo. Naglilingkod ako sa Panginoon at nagtiis. Alam po natin kung babasahin niyo po ang buhay ni Pablo from the time he was converted, from the time he encountered the Lord Jesus Christ to the road of Damascus in Acts chapter 9. Simula po noon, nagsimula na siyang maglingkod sa Panginoon at marami po siyang dinanas. At ito po yung summary ng kanyang mga dinanas. Next slide, kuya. Ito po yung summary. Mababasa po natin yan sa 2 Corinthians 11:23 to 29. Ito po yung summary. Basahin po natin, isa-isahin po natin. Ano yung mga dinanas niya na simula nung siya maglingkod sa Panginoon? Sabi po diyan, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Ano po yung dinanas niya? Inisa-isa rito. Mas maraming beses akong nabilanggo. Amen? Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39, mayroon pang number no? 39 times na nahagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging taga-Romano. At minsang pinagbabato. Amen? 3 beses kong naranasang mawasak ang barko, aking sinasakyan. At minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Amen? Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Amen? Malimit na pagpupuyat. Amen. Nakaka-relate kami dito ni Pastor Lisa. At matinding gutom at uhaw. Dito hindi masyado. Dahil pinagpala tayo. Amen. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Amen. Wala pong aircon pa noon. Okay. Hindi po siya giniginaw dahil naka-aircon siya. Kundi giniginaw siya dahil sa panahon. Amen po ba? Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Ito po yung summary ng lahat ng pinagdaanan ni Pablo from the time he said yes to our Lord Jesus Christ, na Lord, gamitin mo ako. Ito po yung summary. At kung titingnan nyo po, alam nyo po na habang binabasa ko to, kahit ilang beses ko na po itong binabasa, parang 20% lang nito yung naranasan ko. Pero si Pablo, mga kapatid, si Pablo, sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, all his life, na binigay niya sa Panginoon, nagreklamo po ba siya? Wala po kayong mababasa na si Pablo ay nagreklamo. Kundi ang lagi niya sinasabi, His grace is sufficient. Sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient to you. At yun ay tinanggap ni Pablo. Amen po ba? Hindi po siya nagreklamo, hindi po siya tumigil. Amen? Kundi siya ay nagpatuloy. Tayo po ba, mga kapatid, kapag nahihirapan na po ba tayo sa ating buhay na ito, how do we handle these things?
na natin naranasan yung paghihirap dahil sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. So, nakita po natin si Pablo, grabe yung pinagdaanan niya. So, siguro naman po, yung 2 oras na ibibigay natin sa Panginoon tuwing linggo ay hindi po mabigat. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga taga-Zoom, amen po. Hindi po mabigat ngayon. So, sa kabila po ng lahat ng paghihirap na dinanas ni Pablo, hindi po siya nagmalaki. Hindi siya nagreklamo, hindi po siya nagmalaki. Alam niyo po kung bakit? Sabi po sa James 4:6-10, James 4:6-10, why is it more blessed to serve the Lord with humility? Sabi po sa verses 4, 6, and 10, but He gives more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen? God shows favor to the humble. And verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kung tayo po ay buong kapakumbabaan katulad ni Pablo na sumusunod at naglilingkod sa Panginoon kahit may hirap, kahit puyat, kahit pagod, kahit marami pang gagawin mamaya, alam niya yung halaga ng paglilingkod sa Panginoon ng may kapakumbabaan. Dahil ang sabi nga dyan, kapag ikaw ay may humility, pagpapakumbaba, ang pabor ng Diyos nasa iyo. Ang pabor ng Diyos nasa iyo. Tandaan niyo po yan mga kapatid. To serve the Lord with humility. Amen po ba? Get rid of spiritual hydrocephalus. Alam niyo po yon? Spiritual hydrocephalus. Yung lumalaki ang ulo dahil sa dami na ng mga nagawa para sa Panginoon. At meron pa pong isang narinig ko from, I think, sa CCF pastor, sabi niya, yung entitleitis. Hindi po yun medical term. It's a spirit. Entitleitis. Yung feeling ng isang lingkod ng Panginoon, I'm entitled to this. I am entitled to that. Because I am a servant of God. Entitleitis po ang term na ginamit nila. Na sa kanyang haba ng kanyang paglilingkod, parang nandun na yung nagkaroon na siya ng ganong feeling na I am entitled to this. Tawag po doon, entitleitis. Amen. I pray na hindi po yun mangyari sa atin dahil katulad po ni Pablo, nakita natin, si Pablo po sa buong buhay niya ng paglilingkod, naglingkod po siya ng buong kapakumbabaan. At yun po ang nais ng Diyos. Paul has all the reason to be proud, mga kapatid. Si Paul po, hindi po siya ordinaryong mamamayan lamang na Romano at hindi lang siya ordinaryong Hudyo. Siya po ay may pinag-aralan, siya po ay kabilang doon sa matataas na nasa posisyon in religious aspect doon sa kanila na panahon niya. Pero hindi niya po yun inari na dahilan para siya'y magmayabang at ipagmalaki. Pangalawang bagay po na sinasabi ng pinapatungkulan ni Pablo nung sinabi niyang it is more blessed to give. Ano yung binigay niya? Ano yung ginawa niya? Pangalawa po, sa verses 20-21, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi. Amen? Hindi ako nangiming. Hindi siya nahiya na magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo, maging Hudyo o Griego man, ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ang pangalawang bagay po na tinutukoy ni Pablo, it is more blessed to preach, dagdagan ko na rin po, to teach the gospel courageously. Hindi ako nahiya na ibahagi sa inyo ang mabuting balita. Hindi ako nahiya na ipangaralan yung iba. Sabi po niya dyan, di ba? Nagbahay-bahay pa nga daw po siya. Talagang ipinangaral niya. Sabi nga po niya sa Romans 1:16, sabi po niya, for I am not ashamed. Ba't hindi siya nahiya? Kasi I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Dahil naniniwala po si Pablo, alam na alam po niya na ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos
ay dapat ipangaral dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos para po sa ikaliligtas ng mga tao. Amen. Ito po yung kailangan ng maraming tao ngayon para sila ay magkaroon ng kaligtasan, the same salvation that we receive from our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Preaching the gospel is not limited to declaring the news lang. Actually, yung buhay po natin, isa na itong pagpapatotoo. Pero mayroon pa rin po tayong kailangan. Kailangan po natin gamitin ang ating mga bibig upang ipahayag. Dahil sabi nga po, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So paano nilang, kung ang pananampalataya ay dumadating kapag nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. So paano po silang magkakaroon ng pananampalataya kung walang silang maririnig na salita ng Diyos? At sino po yung magbabahagi sa kanila? Sino po mga kapatid? Tingnan mo po yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka natutulog na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, tayo pong lahat ang gagamitin ng Diyos. Yang mga bibig na yan, na magaganda, ay ibinigay ng Diyos sa atin yan. Tinig na meron tayo, binigay po yan ng Diyos para ipangaral, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Katulad din po ng ginawa ni Pablo. It's about time na tayo naman yung magbigay ng hindi lamang financial, kundi yung mabuting balita. Mas maganda po yun kaysa sa financial. Kasi yung financial, pag naubos na yun, tapos na yun, ihingi na naman sa'yo. Pero pag ang binigay mo mabuting balita, ang pagmamahal ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, pagpapalain sila at mararanasan din po nila. Hindi na yun babalik sa'yo. Babalik yun para magpasalamat sa'yo. Babalik yun para magbigay naman sa'yo ng pagpapalang dinadanas nila. Yun po yung magandang ibigay natin sa kanila. Ang importante po na maunawaan po natin mga kapatid sa oras na ito, nahakbangan ko na ba? Nahakbangan na po ba ng bawat isa sa atin yung pagbabahagi ng mabuting balita? Sabi po sa Proverbs 11:30, Kuya, Proverbs 11:30. Yan. Bakit mahalaga po ito? Bakit kinokonsidera ni Pablo na mapalad kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos? Sabi po kasi diyan sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is the tree of life, and he who wins soul is, basahin niyo nga po, banggitin niyo nga po, he who wins soul is, ano sabi po? He who wins soul is wise. Hindi yung wise na nalalamangan mo yung kapwa mo, kundi ang sa Biblia, pag sinabing wise, yung nakakawin ng soul. Nakakapagbahagi ka na nababahagian mo sila ng salita ng Diyos at sila ay nadadala mo sa isang relasyon patungo sa Panginoon. Tinignan ko po yung statistics kagabi lang po. Inanang sa akin ng Lord. Tingnan mo nga yung statistics. Sa buong mundo po, nung year 2022, buong mundo po ito there were 67.1 million deaths. 67.1 million ang namatay sa buong mundo. Amen? Noong year 2022 lang po. Of course, ito po ay galing sa UN, statistics ng United Nations. Pero, nung kinompute ko siya, in one day, 18,383 yung namamatay sa buong mundo. Okay? Ilan kaya po dito sa mga namatay na ito sa buong taon ng 2022 ang Kristiyano? Ilan po kaya dito sa 67.1 million na namatay sa buong mundo ang nakakilala kay Kristo? Isipin po natin yun. Si Pablo, nung siya po ay kumilala sa Panginoon at tinanggap niya mula sa Diyos yung misyon na mangaral ng salita ng Diyos, yun na po ang naging laman ng puso niya. Kaya kahit siya saan pumunta, kahit anong gawin niya, yun po ang nasa puso niya at pinapangaral niya. Hindi siya nahihiya, hindi po siya natatakot na ipangaral na mas mabuting gawin to. Mas mapalad po tayo kung tayo yung nagbibigay, kung tayo yung nagmamahagi, kung tayo yung nangangaral ng mabuting balita. Bakit? Kasi ibig sabihin po noon, natanggap na natin yung mabuting balita. Kaya nga po ipinabahagi na natin sa iba.
Kaya nga po sabi, ini-encourage po tayo ni Pablo dito. Sinasabi niya sa atin ngayon, it is more blessed to preach the gospel courageously, na may katapangan. Amen po ba? Isipin po natin yung mga namamatay, hindi po nila kilala ang Panginoong Hesus. Alam po natin kung saan sila pupunta. Amen po ba? I pray na every time you go out, every time you go somewhere else, kahit saan po kayo pumunta, even sa palengke, sa opisina, wherever, I pray po na kapag tinignan natin yung mga taong mga kasalamuhan natin, ang mas makita po natin, hindi yung physical nilang itsura, kundi yung spiritual need nila. At maipag-pray man lang natin sila, mga kapatid. Hindi man po natin sila mabaginan o hindi man po natin sila matulungan dahil wala rin tayong maitutulong. At least maipag-pray natin sila. Amen po ba? It's about time, mga kapatid. It's about time. At wala pong gagawa nun, kundi tayong mga nakakilala at nakatanggap na ng mabuting balita. It's about time po na tayo maging matapang na, mga kapatid. Let's go out of our comfort zone to share the gospel because our Lord Jesus Christ is coming very, very soon. Pangatlo at panghuli, na tinutukoy ni Pablo, sabi po sa verses 22 to 24. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. Si Pablo daw po ay pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko, ano po yung tanging alam niya? Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. So kita niyo po, kahit may warning, andun po yung pangungusap at paggabay sa kanya ng banal na spirito na sinabihan na siya na ito yung maaari mong maranasan. Pero, huminto ba siya? Ang sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ang pangatlong bagay po na ikinukonsidera ni Pablo na mas mapalad ay it is more blessed to do the task given by Jesus completely. Amen po ba? It's one thing to do the task. It's another thing to complete the task. Kasi minsan puro tayo simula lang. Okay sa simula. Pag medyo kalagitnaan na, nahihirapan na, sandali lang, pabalik. Pero si Pablo hindi po. Tuloy-tuloy siya. Amen? Even to the point, sabi nga po dyan, hindi niya alam kung ano yung dadanasin niya, kung ano yung eksaktong mangyayari. Bagamat meron ng warning sa kanya ang banal na spirito, pero hindi niya yung exactly kung ano yung mararanasan niya na kapigatian at pagkaraan ng pagkabilanggo, hindi niya alam yon, pero sinuong pa rin po niya. Amen po ba? Kahit hindi niya alam, sumunod pa rin po siya. Kahit may babala o banta sa buhay niya, sumunod pa rin po siya. At lahat po ito hindi naging hadlang. Dahil sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, ano po ang sabi diyan? Pwede pong basahin natin lahat. For me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan. Kaya rin po ba nating sabihin yan ngayon sa Panginoon? And why is it more blessed to do the task given by Jesus? Sabi po, unang-una mga kapatid, in example to, Jesus exemplified it. In example po ito sa atin ng Panginoong Hesus. Kung natatandaan nyo, binigyan siya ng Ama, ng misyon, ano yon? Yung ialay niya ang kanyang buhay para po sa atin. Na yun po yung ginagawa natin every Sunday in commemorating what Jesus has done at the cross. The Father gave him the job, the task to save the humankind, mankind. And that was his mission. Natapos ba ng Panginoong Hesus yun? Natapos ba niya yung kanyang mission? Hello? Natapos po ba niya? Amen. Natapos po niya. Kaya nga po, inaalala na lang natin
tuwing communion kasi natapos niya. And siya yung nagsabi ng famous line na lagi nating naririnig at maririnig na naman natin dahil mahal na araw na. Ano yon? It is finished. Isipin po natin mga kapatid, paano kaya kung hindi niya tinapos? Kung nung hindi niya na nakayanan yung bigat ng cross na kanyang dinadala at kung sumuko ang Panginoong Hesus, paano kaya tayo mga kapatid? Isipin po ninyo yan. Siguro po wala tayo dito ngayon. Walang gawain, walang pangangaral ang salita ng Diyos, walang UJCC Imus. Si Pablo po, kung hindi niya tinapos yung binigay sa kanya ng Panginoon na misyon, nasaan po kaya tayo? Kasi po bahagi ng misyon ni Pablo ay tayo, mga hintil, yung mga hindi Hudyo, na ibahagi sa mga hindi Hudyo, kasama po tayo doon, ang mabuting balita. Kung tumigil po kaya si Pablo nung unang beses siyang nakulong, hindi na po naaabot sa atin, mga kapatid. Pero hindi po siya tumigil. Tinapos po niya. Bakit mahalaga? Bakit mas mapalad ang mga gumagawa ng mga bagay na ipinagagawa ng Panginoong Jesus nang tinatapos ito ng kumpleto? Sabi po sa 2 Corinthians 8:11, ano po ang sabi yan? Now, finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it. Amen? So ito po yung sinasabi ko kanina, na wag lang tayo sa simula, kundi tapusin po natin. Amen? And sinabi rin po ni Pablo, ano po yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7? I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Buong tapang po niyang masasabi dahil nangyari, ginawa po niya. Talagang nakipaglaban siya. Tinapos niya yung misyon na binigay sa kanya ng Panginoon at napanatili po niya ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Siguro po sa atin, hindi pa natin masasabi ito ng buong buo kasi nandun pa po tayo. We are still on the process. Amen po ba? Siguro gawin nating, I am fighting the good fight of faith. Di po ba? Kasi nandun pa tayo. And I'm going to finish the race. And I'm keeping the faith. Amen po ba? And I pray, pag dumating na yung panahon, ano man ang mauna, rapture man, o yung tayo'y bumalik na sa Panginoon, I pray, na masabi din natin to sa harapan ng Panginoon. Lord, katulad ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So ito po yung tatlong bagay na nais na pinatutungkalan ni Pablo nung kinote niya yung sinabi ng Panginoong Hesus na it is more blessed to give than to receive. True blessedness. At ano po yung pinatutungkulan niya? Una, it is more blessed to serve the Lord with humility. It is more blessed to preach the gospel courageously, and it is more blessed to do the task given by Jesus completely. Amen po ba? Natapos, hindi naiwang nakatiwangwang. At kapag alam po natin ito at naunawaan po natin ito by heart, mga kapatid, ito po ang magsisilbing motivation po natin na magpatuloy kahit po marami tayong dinaranas. Kahit po maraming hadlang at asahan po natin ang kaaway, gagawa at gagawayan ng hadlang para gawin po natin ito. Para tayo maglingkod sa Diyos ng may kapakumbabaan, para tayo patuloy na mangaral ng may katapangan at patuloy nating gawin yung pinagagawa sa atin ng Diyos at matapos natin ito. Gagawa at gagawa po siya ng hadlang. Pero katulad ni Pablo, nakita po natin, hindi siya umubra. Bakit? Dahil si Pablo, naniniwala siya na tunay nga po na kilalang-kilala niya ang Panginoong Hesus na tumawag sa kanya at alam po niya na mas mapalad ang taong nakikinig at naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko po alam kung ano ang mga bagay na sinasabi sa inyo ng Panginoon. Hindi ko rin po alam kung ano yung mga individual na pangangailangan nyo ngayon. Hindi ko rin po alam kung ano yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Kayo lang po ang nakakaalam niyan.
Pero tingnan po natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, mas mapalad kung tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Kung tayo po ay susunod sa Kanya, gagawin yung mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban at susundin po natin ito ng buong kapakumbabaan, buong katapangan, at nandun po yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pwede pong tayong lahat ay tumayo.